Mukhang naubusan na sila ng paninira sa mga Duterte ha. Akalain mo isang abogado, representative ng isang party list, gustong panagutin si VP Sara Duterte sa nangyaring lindol sa Cebu City. Kahapon may nagawan tayo ng video din na isang bangag-vloggers sa Facebook natin na kung saan sinisi din ang mga Duterte doon sa nangyaring ghost project sa Davao Occidental. Ito naman ngayon, ito sa balita, ang sabi, Representative Renico, isang abogado yan gustong panagutin si VP Sara at Marcos matapos ang nangyaring lindol sa Cebu. Pero yung lindol mismo ang isisin nyo sa tao, nako, labo-labo na to. Pwede naman nating sisihin yung serbisyo nila nung nangyaring lindol yan. Pero kung sisihin natin yung tao, kahit ako na ayaw ko sa mga Marcos, pero hindi ko sinisi itong si Junior sa nangyaring lindol. Kung hindi, pinupuna natin kung anong klaseng serbisyo yung ginawa nila. Ang hindi natin nagustuhan, yung pagbebenta ng bigas. Paano kaya niya naisip to? Ito, tuloy natin Subukan nating intindihin. Gustong mapanagot ni Kabataan Party List Representative Renico sina Vice President Sara Duterte at Bongbong Marcos Jr. dahil sa tindi ng naging pinsala ng lindol sa Cebu. Ang sabi niya, bawat bitak sa pader, bawat gumuho, gusali at buhay na nawala. Revelasyon ito ng korupsyon at pag-iimbot ng mga nasap kapangyarihan. Walang ibang dapat sisihin sa mga susunod na trahedyang ito kundi ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The youth will not let this pass. We will hold Marcos Duterte and every corrupt official accountability. Sabi po ni Renico. Gusto ko po siyang intindihin kasi siyempre malawak ang pag-iisip ng mga abogado, di ba? Magiging representative ba to ng isang party list kung hindi malawak ang pag-iisip na ito? Kaso pinagtatawanan siya dito sa sinasabi niya. Pero ako gusto ko siyang intindihin. Baka ang ibig niyang sabihin dito, doon sa mga nasirang gusali dahil sa korupsyon hindi matibay. Kaya sisihin niya yung si VP Sara Duterte at si Marcos. Kung yun man ang punto ng hinayuak na to, yung mga nakatayong gusali na nasira, sa panahon ba yun ng mga Duterte, baka yung mga nasira na yan, hindi pa Pangulo si Tatay Digong nakatayo na yan. Tapos ngayon ang damay pa si VP Sara Duterte. Wala naman sanang masama na punahin natin yung mga politiko kung meron silang kung meron tayong hindi nagustuhan na nagawa nila. Pero kung itong lindol ang isisi natin sa isang tao, lalo na kay VP Sara Duterte, ewan ko lang kung sa Cebu City lang tumama yung lindol. Baka may tinamaan din na iba dyan. Bakit ganito yung pag-iisip na nila? Nauubusan na ba sila ng paraan paano siraan itong si VP Sara Duterte? Aminin nyo na. Tumbukin nyo na kung sino talaga ang ayaw nyo. Hindi nyo idadaan nyo pa na yung Pangulo tapos sisingit agad yung mga Duterte. Kung ano yung mga korupsyon ngayon, dadamay agad yung mga Duterte. Yung lindol, idadamay agad yung mga Duterte. Bilib na sana ako dito kay Representative Renico nitong nakaraan dahil pinupuna niya yung mga galawan din ni Marcos. Yun nga lang, pag ganito yung pag-iisip niya, napapatanong lang ako, abogada ba talaga to? So, magbasa tayo ng komento kung anong masasabi nila sa pinagyayaw-yaw ni Renico. Ito, ang sabi ni Joanan, halaoy, grabihang brain cells anin niya. Ewan ko lang kung paano niya naisip yan. O sabi ni Robin de Arque, ang layo ng babaeng ito, niyanig pa ng lindol ang utak. Tingnan nyo naman yan. Sabi ni Nora Pimentel, ito ang dapat sabihan ni Ping Lacson na may mental health issue. Ay, dito dapat. Sabi ni Purisima Concepcion, delikado pag nasubraan ang talino, pati lindol sa tao nasisi. Yun ang punto ko dyan. Bakit isisi natin sa tao? Hindi naman natin sinasabing kinakampihan natin si Marcos, pero hindi dapat natin isisi yung mga nangyaring paglindol, pagbaha. Hindi natin pwedeng isisi sa tao mismo. Kung ano yung aksyon nila sa nangyaring lindol, kung anong aksyon nila sa nangyaring pagbaha, kung anong aksyon na ginawa nila, kung ano yung mga ginawa nila. Hindi yung isisi mo sa tao, ay nagkalindol dahil kay ganito. Sa tingin ko talaga, ang ibig sabihin po ni Renico ay itong mga nasirang building na dapat isisi kay VP Sara at kay Marcos. Nung itinayo ba yan? Si VP Sara ba ang kontraktor niya? Nabo niya, di ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.